أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello, mic test. Hello. Paki-check lang po kung okay na po yung mic natin. Paki-thumbs up lang po kung okay na yung mic. Para ma-continue po natin kasi nag-change po kami ng speaker. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon nating lahat na lumikha sa atin, na siyang makapangyarihan sa lahat at may kontrol sa lahat. Saksihan natin na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. Gayon din saksihan natin na si Propeta Muhammad ay Kanyang huling sugo na ipinadala sa sangkatauhan upang maging huwaran, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, narito na po tayo sa ika-6 na yugto ng ating pag-aaral. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfiq, ang kanyang guidance, no? Ang kanyang guidance sa atin upang sa gayon ay matutunan natin kung ano ang bagay na kapaki-pakinabang sa atin dito sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. At alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat sa Call and Guidance Center for Women sa kanilang pag-organisa sa pag-aaral na ito dito sa General Santos City, at may Allah subhanahu wa ta'ala reward them, bless them sa kanilang effort. At ganoon din po sa lahat ng mga mag-aaral, may Allah subhanahu wa ta'ala increase your knowledge and your faith, no? At nawa ang pag-aaral natin ay karagdagang kaalaman sa atin at magpapalakas ng ating iman, insyaallah ta'ala. So sa mga sandaling ito, ang ating tatalakayin ay ilan sa mga gawain na kung saan ay kabilang siya sa shirk. Itong mga gawain na to ay kabilang sa mga shirk na kinakailangan na maiwasan natin, kinakailangan na sa isang alipin na lumayo sa mga bagay na ito sapagkat ang kanilang iman ay delikado, ang kanilang faith ay nasa panganib na maaring dahilan ng kanilang pagkawasak sa mundong ito na hindi nila nararamdaman nang dahil sa mga ilan sa mga gawain na inaakala nila ay tama na yung pala ay mali. So sa mga sandaling ito ay tatalakayin natin ng ilan sa mga gawain na shirk, no? Ilan sa mga gawain na taliwas sa tauhid o kalaban ng tauhid, o di kaya ito ay salungat sa tauhid ng hayagan. So ito po yung tatalakayin natin sa mga sandaling ito. And I hope sa mga sister na hindi pa naka-online, try your best na makatch po na ang ating subject, nang sa ganun po ay makukuha po ninyo ang una at huli ng ating pag-aaral at maunawaan nyo ng lubusan. So bilang panimula, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malawalhating Quran na nabanggit sa Surah Az-Zumar, na ang aya na ito ay nagpapahiwatig ng ilan sa mga pagtitiwala ng mga tao na instead na para sa Allah ay pinagkakatiwala nila sa iba. Although ang Allah subhanahu wa ta'ala naman ay kinikilala nila, no? So tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala kung meron pa ba na lumikha na maliban sa Kanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kapag tinanong mo sila kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, sasabihin nila ang Allah.
Kaagad-agad nilang tatanggapin ang katotohanan na walang sinumang langitan at kalupaan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil dun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sabihin nyo sa akin, Afara'aytum ma tad'una min dunillah, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na kung nanaisin ng Allah sa akin ang kapahamakan, meron bang sinuman na makapag-aalis nito o makakapigil nito? Aw aradani Allahu birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. At kung nais naman ng akin ang biyaya na darating, meron bang makakapigil? Qul hasbiyallah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na sapat na ang Allah sa akin. Qul hasbiyallah, alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala para mga may tiwala sa Kanya ay magtitiwala ng lubusan. Ang aya na ito ay nabanggit sa Surah Az-Zumar, verse 38, na nagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakausap niya ang mga musyrikun, yung mga nagtitiwala pa ng maliban sa Kanya. Tinatanggap ng mga ito na mayroong Panginoon. Tinatanggap nilang Allah, but ang problema ay mayroon pa silang inilalakip sa kanilang tiwala, sa kanilang paniniwala sa Allah, na ito yung tinatawag na shirk. So sinasamahan pa nila na kung kayang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatasan ng Allah na sabihin sa kanila na kung meron pa ba na may kakayahan na higit sa Allah na makapag-aalis ng masama o makapagpipigil ng kasamaan, o di kaya meron pa ba na may kakayahan na magbigay ng kabutihan o magbigay ng biyaya o makakatulong na maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang challenge ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang pananatili sa tauhid, pananatili sa kaisahan ng Allah, sa Allah pa rin ibabaling ang lahat. Qul hasbi Allah, sapat na ang Allah sa akin. At kung tunay ang isang tao na may tiwala sa Allah, so sa Kanya lang dapat magtiwala. Wala nang iba pa. Hindi ka na pwedeng magtiwala pa sa iba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ang buong tiwala ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Nabanggit sa isang hadith na ayon kay Imran bin Hussein radiyallahu an, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may nakita na isang lalaki. Meron siyang isang nakita na lalaki na may suot siya na tanikala sa kanyang kamay. At tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa ano yan? Para sa ano yung tanikalang tanso na nasa kanyang kamay? Sabi niya, ito po ay pagpipigil ng kahinaan. Sapagkat meron ng katandaan ng lalaking ito, ginagamit niya ito para manatili ang kanyang sigla at lakas. So, ang kanyang source of power, energy, ay doon nakabase sa tanikala na yon. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisin mo yan. Itapon mo yan. Alisin mo sa iyong kamay. Sapagkat hindi makakatulong sa iyo yan, kundi magdadagdag lamang ng kahinaan sa iyo. Subhanallah. So, on the spot, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ito, dapat talagang iwasan, pinagbawalan kaagad, at pinaalis niya sa lalaking ito ang bagay na ito, sapagkat walang maitutulong ito, kundi karagdagang kahinaan. Nasabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka law mutta, na kapag ka ikaw, sapagkat pag ikaw ay namatay dyan sa pagtitiwala mo sa tanikalang tanso na yan, hindi ka kailanman magtatagumpay. Subhanallah. So, walang pagtatagumpay sa tao na doon nakasalalay ang kanyang tiwala. Ito po ay inulat ni Ahmad na may katanggap-tanggap na sanad o chain of narrators. At naiulat
Ahmad na ayon kay Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu na marfu ang hadith na ito ay nagmula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lah. Sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magsuot ng agimat. Maraming sinusuot na agimat yung mga tao, iba-ibang uri ng agimat. Merong tali ang ginagamit, merong bato, mga bote, at iba't iba pa. Mayroon pa silang binabalot na may iba-ibang mga sulat o may mga sulat na maintindihan o mga guhit na hindi maunawaan ng sino mang ordinaryong tao, na sila lamang nagkakaunawaan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ay including sa mga agimat na pinagkukunan ng tiwala ng tao. So ano ang turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang magsuot ng agimat para makuha niya ang nais niya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi niya makukuha ang kanyang minimithi o ang kanyang pinapangarap o ang kanyang nais. Ayon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi siya magtatagumpay, no? So ingatan natin na makapag-gamit tayo ng mga ganitong bagay, sapagkat ito po ay ipinagbabawal, no? Ipinagbabawal ng Islam ang paggamit ng agimat. At sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka wad'atan fala wad'a Allah. At sino man ang gumamit ng anting-anting, ganoon din ay hindi rin ipagkakaloob ng Allah sa kanya ang kanyang minimithi. At sa iba pang riwaya, man ta'allaka tamimatan faqad asyrak. At kung sino man, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang gumamit ng agimat ay tunay na nakapag-commit siya ng shirk. So depende pa yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano kalaking shirk ang kanyang magagawa. Depende doon sa kanyang tiwala, kung doon na talaga siya nagtitiwala ng lubusan o di kaya ito ay sinasabi. Although meron naman siyang tiwala sa Allah. Wali Ibn Hatim, at ayon naman kay Abi Hatim, na si Hudhaifa radhiyallahu anhu ay nakakita ng isang lalaki na meron siyang suot-suot na tela sa kanyang kamay. So ang purpose nito ay protection. Ang purpose nito ay protection sa anumang sakit o anumang lagnat o ano pa man na karamdaman. So ang purpose nito ay para protectionan siya, no? Protectionan siya sa kanyang nararamdaman na masama. Hudhaifa radhiyallahu an, ito ay kanyang pinagpuputol-putol. At sinabi ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum illa wa hum musyrikun. Hindi manampalataya ang karamihan sa kanila maliban sa sila ay mag-shirk pa sa Allah. May karagdagan pa talagang shirk. May idadagdag pa sila sa paniniwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Instead na para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ay dadagdagan pa nila ng shirk. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aaralin natin ang karagdagan at mas malalim na pag-unawa sa mga aya na banggit natin at sa mga hadith na nabanggit natin. At gusto ko munang batiin ang ating mga mag-aaral na present sa mga sandaling ito, at may Allah subhanahu wa ta'ala bless them all. So si Sister present sa ngayon, alhamdulillah, ay si Sister Monira Datumanong, my sister, mashallah. Si Siti Hana Iman Sumandal, jazakillah khairan sister. Si Marfa Milikano, barakillahu fik. At si Fatima Milikano, jazakillah khair. Si Khadija, mashallah, barakillahu fik. Si Nurhana, jazakillah khairan sister. Si Sumaya bint Daud, barakillahu fik. Si Juhara Hafsa Patyarka, jazakillah khairan. At sa kay Sahara Heidi Buhul Sayin, barakillahu fik sister. At si Fatima Sultan Dilanggalin, mashallah, parang meron na tayong mga bago na naman, no? So barakillahu fik sister. At of course sa aking si Gandhi, jazakillah khairan.
for your presence. Mashallah, kahit busy sila sa abroad, ay nandyan pa rin sila para manood. No, barakallahu fik. Si Helen Iskak, mashallah, jazakillah khairan sister. At si Rahim, barakallahu fik. Mashallah, si Syamsiya Kadir, jazakillahu khairan. Kay Yam Pasyulan, jazakillah khairan sister. Mashallah. At kay Ummu Jad, barakallahu fik, sa iyong presence po, ay kay Hafsa Hasan. Ganun din, barakallahu fik sister. At kay Jahida bint Ahmad, jazakillahu khairan wa barakallahu fik. At sa lahat ay biyayaan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At online pa si sino pa, medyo hindi ko na nabasa, mabilis ano. So alhamdulillah, ganun din sa aking mga asawa, present, mashallah. May Allah reward you both. At sa mga darating pa ng mga estudyante online at mga hindi pa naka-online, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you of dunya and akhirah, no? So kung may time po kayo, bigyan niyo ng panahon na panoorin ang video na ito para na, yung bakanting oras po ninyo, para nang sa ganun ay hindi kayo mapipilitan na disturb ang iyong trabaho o hindi kayo maka-focus sa inyong trabaho. So panoorin po ninyo sa free time ninyo, no? Panoorin niyo sa free time. But if you have time online na kaagad-agad marinig ninyo, ma-witness ang lesson is much better. Na much better yung fresh pa yung knowledge is kaagad-agad na ma-receive mo na. So mas mainam, no? If kaya, pag hindi po, you have your own free time at doon mo na po panoorin, mashallah. So maraming salamat po, no, sa inyong presence at ito po ay nagdadagdag sa atin ng sigla sa ating pag-aaral at hindi lamang sa inyong tagapagturo nakapagbibigay ito ng sigla, kundi pati po sa inyong kasama na nag-aaral. Yung presence po ninyo ay nakakaramdam din sila ng sigla. Kung masigla kayo, masigla rin sila. Kung wala kayo, wala rin sila. Ngayon ang nangyayari, no? So, please, magtulungan po tayo to encourage each other na yan po ay isang ring form ng amr bil ma'ruf, no? Yan ay pag-uutos sa kabutihan na yung iniingganyo mo yung kapatid mo na mapalakas ang kanyang iman, nire-remind mo siya na gawin ang kanyang obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nandito sa screen natin si Siti Rosnifa Pipay. Kala khairan sisters sa yung presence, alhamdulillah, at least nakaabot ka pa rin. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gaya ng nabanggit natin na aya kanina, halaga ng bagay na yan na hindi pinapakita ng Allah ang tinatawag na shirk. Napakalaki ng damage na maidudulot nito sa iman ng tao, sa gawain ng tao, to the extent nagagawa ka ng iba't ibang ibadah. Maganda nga ang ginawa mo, nagbuhos ka ng oras mo, nagbuhos ka ng yaman mo doon sa gawain na inaakala mo ay merong kabuluhan. Subalit in the end, makikita mo na pala na ito ay habaan manthura, parang buhangin lang na tumilapon sa hangin. In the day of judgment, mayroong mga ganong sitwasyon na receive na kabutihan, meron siyang makukuha na reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. But because of this shirk na kanyang ginawa, ay nasayang ang kanyang mga gawain. So, crucial na subject po ang tinatawag na shirk. Hindi biro. At yan ay dua ni Ibrahim alayhis salam, na wajnubni wa baniya na'budal asnam. At iwas mo kami, ya Allah. Iiwas mo ako, Allah, at ang aking mga supling na sambahin ang mga sanam, ang mga ribulto, ang mga Diyos-Diyusan. At yun ay hiningi ni Ibrahim a.s. na maiwas siya sa bagay na mapunta ka sa shirk. At mismo na ang father natin sa Tawhid, si Ibrahim a.s., napaka-strong ng kanyang iman, siya ay natatakot din sa shirk. Natatakot siya na mahulog siya sa shirk, na makagawa siya ng shirk,
at ang kanyang mga supling. How much more na tayo? Tayo pa kaya? To the extent na merong situation sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam in His presence, at maari yun ay kasama pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga baguhan sa Islam. So, meron pa siyang nakita na iilan sa kanyang mga kasamahan na nakagawa ng bagay na yon. Dahil nga, bago pa lang maari sila sa Islam, hindi pa nila lubusan na nauunawaan ang ilan pa sa mga katuruan ng Islam. So, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, he keeps on reminding them. Palagian na nire-remind sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam whenever na makakommit sila ng negative, makakommit sila ng kufr or shirk or bid'ah or any sin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, he keeps on watching kung ano ang kanilang ginagawa para i-remind sila, para hindi sila mahulog doon sa shirk o makakomit ng bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang na nangyari na meron pa siyang nakikita sa kanyang kapanahunan, doon pa sa mga malapit na sa kanya. May nakita siya na nag-wear ng mga singsing o di kaya mga anting-anting o di kaya mga agimat, no? Para lang ang pinaka-purpose nila dito ay makuha nila ang gusto nila at malayo sila doon sa bagay na ayaw nila. So, yun ang pinaka-purpose kung bakit gumagawa na o nag-wear ng anting-anting ang mga tao. At ang dami nating nakikita na gumagamit ng anting-anting. Meron pa sa mga bata ginagamit na yung bang tela na ginagamit sa kamay, tapos iba't ibang color, merong yellow, merong iba't iba pa na mga color, para lang ang purpose noon ay malayo yung mga bata doon sa syaitan o malayo sa kapahamakan, malayo sa mga sakit. So, instead, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ganun ang gagawin sa mga bata, alisin natin yung mga nilalagay natin sa mga bata. O di kaya, suot natin sa kanila. Meron pa mga bata, pinapasuot sa kanila ang may mga kung ano-anon mga sulat na nilalagay sa bata. Agimat. No, agimat ang tawag doon. So, sinusuot ito sa mga bata. Maring sa liig, o di kaya sa kamay, o di kaya sa mga hita, no? Para lang proteksyonan yung bata, para proteksyonan ang kanilang mga sarili. So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa po yan na uri ng shirk. No? Bakit? Doon na tayo nagtitiwala sa bagay na yaon. Doon na tayo mas lumalakas ang loob natin dahil doon. O nanghihina ang loob natin dahil doon. So nawawala ng essence ng tauhid. Nawawala yung paniniwala natin sa Allah, yung firm na attachment natin sa Allah, ay doon siya nababaling sa mga anting-anting na yaon o mga agimat na yaon o yung mga orasyon na ginagamit doon. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iwasan po natin yan. I-remind natin ang mga kamag-anak natin, mga relatives natin na gumagamit until now they were using such things, no? So including po yan sa shirk. At pag namatay sila sa bagay na yan, sabi na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, pag namatay kayo sa ganyan, pag namatay isang tao, na doon siya nagtitiwala sa gamit na yon, sa shirk na yon, sa anting-anting na yon, ma'aflaha abada. Subhanallah. Ibig sabihin, kailanman hindi siya magtatagumpay. Ma'aflaha abada. Hindi magtatagumpay ang tao na ganun ang kanyang gagawin, na magtitiwala pa siya sa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nagkokontrol ng the whole universe is no other than Allah. Siya ang nagkokontrol ng kalangitan. Lahat ng mga nangyayari dito ay hindi lingid sa Allah. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. Lahat ng tago at lingid, gawain o salita ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring mga bagay na hindi natin gusto, pinahihintulutan ng Allah dahil sa kanyang wisdom. Meron siyang purpose. Meron siyang wisdom behind these things. Kung bakit nangyayari, siya lamang ang higit na nakakaalam. So, although nangyayari ang mga bagay nito, but meron tayong guidance na nilagay ang Allah. Nandyan ang Quran, nandyan ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, there is no reason para sabihin ng tao na hindi ko alam
na naligaw ako. Ang palatang Islam, ang mga aral na makukuha natin dito na ang shirk ay isang malaking kasalanan na dapat nating iwasan. Tauhid, sa kaisahan ng Allah, sa mensahe ng mga sugo na gawin natin na ang pagsamba ay ukol lamang sa Allah. Dapat lamang nakatakutan natin ay ang Allah. Ang dapat lamang na hingan natin ng tulong ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat na sa Kanya lamang ibaling ang buong tiwala. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kapag may nakita tayo ng mga gawain na shirk, ay pagbawalan natin sang-ayon sa kakayahan natin. Kung ano ang kapasidad ng bawat isa, ay gampanan niya. Sa sitwasyon na to, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaagad-agad inimplement niya, kaagad-agad na pinagbawalan niya ang taong iyon, sapagkat sa status ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang magagawa ang taong iyon kundi ang sumunod. Ganon din sa ginawa ni Hudhaifa radiyallahu an, na kanyang pinagpuputol-putol ang anting-anting na ginamit ng taong kanyang nakita sa kanyang sitwasyon na gampanan ang bagay na yon. So kakayahan, kung mayroong kakayahan na direct na pagbawalan kaagad sa salita, gawin niya. Kung sa pamamagitan ng pag-alis kaagad-agad sa bagay na shirk, gawin niya. So depende sa kakayahan ng bawat isa. So alisin natin at sikapin natin na mailayo natin ang bawat isa sa anumang uri ng shirk. Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang mga sahaba ay hindi maiwasan na meron sa kanila na makakomit pa rin ng mga bagay na ito. Na ibig sabihin na dapat ang bawat isa hindi makampante. Hindi tayo kampante na malakas ng iman natin. Hindi tayo mahuhulog sa shirk. Na hindi tayo makagawa ng shirk. So, kung ang mga strong ang faith at naroon sila sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, still they commit. Tayo pa kaya? So, mas kinakailangan natin i-avoid, no, na ilayo ang ating sarili sa mga bagay na ito, na sa pamagitan ng madalas na ibaling natin ang lahat ng gawain natin. Ito ba isang ayon sa Quran o isang ayon sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinitingnan dito kung ang isang tao ay jahil o alim. May alam ba siya o wala? As long as yan ay masamang bagay, alam niya sa hindi na mali ito, dapat na itong putulin. Dapat na itong alisin. Dapat na itong pagbawalan. So, wag nating sabihin na hayaan na lang sila, mga jahil naman sila. So, hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa. So, kahit pa hindi nila alam ang bagay na yon, still, we need to stop. We need to stop them from practicing such kind of shirk, sapagkat hindi po yan makakatulong. At madalas yan nangyayari. Ilan sa mga kapatid natin sa mga lumalayo para mga ibang bansa, no, na madalas na nung nandun kami sa Saudi Arabia, maraming na-encounter ang mga employer na meron silang mga katulong na may kanya-kanyang mga dala, may kanya-kanya silang mga baon na nakuha mula sa kanila. So, andun na yung mga agimat, andun na yung mga anting-anting, may mga bote na nung tanungin sila anong purpose, para daw mapamahal sila sa kanilang mga amo, para daw sila hindi saktan ng kanilang mga amo, para hindi sila gawan ng masama ninuman. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, saan man tayo naroroon, ang pinakamalapit sa atin, walang iba kundi ang Allah. Huwag ka nang magtiwala sa mga agimat, sa mga anting-anting, sa mga paano ka mapaibig sa isang tao o mapamahal sa isang tao. Ang laging ibaling natin, ang sarili natin, doon sa Allah. Sapagkat siyang nagkokontrol ng lahat.
Pagka ginampanan mo ang obligasyon mo sa Allah, ang 5 times a day prayer mo, ang mga adhkar, sabah wal masa, yung mga remembrance mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, natatanging mga words na ginagamit sa pag-umaga at hapon, yan ay uri ng protection. And of course, yung paggawa mo ng kabutihan ay isa ring protection. Yung pagiging mabait mo, pagiging mabuti mong tao ay protection mo sa sarili mo, sapagkat hindi pinababayaan ng Allah ang kanyang mga mu'minun wa mu'minat. Hindi yan pinapabayaan ng Allah. So kahit saan ka man naroroon, always lahat ipagkatiwala mo sa Allah. Narito ka man sa bansa natin o ng ibang bansa ka man, ipagkatiwala mo sa Allah ang lahat. Sapagkat siya lamang ang makakatulong sa iyo. Malayo ka man kanino man, ngunit ang Allah ay malapit sa iyo. So magtiwala tayo sa Allah. Ganun din sa mga gumagamit ng mga gayuma, no? Gumagamit ng gayuma para mapamahal sila sa kanilang mga asawa. Hindi mo kinakailangan gumamit ng gayuma para ang asawa mo mapaibig sa iyo. Hindi mo kinakailangan pakainin ng gayuma asawa mo para mapamahal sa iyo. Mismo, magagayuma mo ang asawa mo sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Makukuha mo ang kanyang loob. Maiinganyo mo siya. Mapapamahal siya kapag ikaw mismo, ginagampanan mo yung obligasyon mo sa kanya. Minamahal mo siya ng lubusan. Ipinagduduwa mo sa Allah. Ina-attach niyo ang sarili niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi natin kailangan ang mga bagay na yan. Ang kailangan lang natin ay bumalik tayo lahat sa Allah. And lahat ng bagay sa atin ay magiging organisado, magiging systematic, magiging maayos kapag ibinabaling natin ang lahat sa Allah. Ano ba yung sinabi ng Allah sa isang ayah? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, mapalalaki man o mapababae, lahat kayong mananampalataya, magsalita lagi ng pawang katotohanan. Katakutan ninyo ang Allah at magsalita lagi ng katotohanan. Gumawa ng bagay na makatotohanan. Aayusin ng Allah ang inyong mga gawain. Papatnubayan kayo ng Allah, gagabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ituturo sa inyo ang tamang landas. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ang mga nagsisikap tungo sa guide landas. Ituturo ng Allah ang tamang landas, i-guide ka ng Allah, poproteksyonan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So you don't need to use these things, yung mga shirk na to, paggamit sa kung ano-ano pa mga bagay para lang ikaw ay makakuha ng minimithi mo o di kaya malayo ka sa gumamit ng mga bagay na wala sa turo ng Islam. Kundi dito ka na sa turo ng Islam at sigurado you will be protected. Ikaw ay malalayo sa anong pamang bagay na makakasama sa iyo. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na mag-aral sa Islam. The more na marami ang ating natutunan, the more na malalim ang pangunawa natin sa Islam, the more na alam natin kung paano makitungo sa Allah. So makukuha natin dito sa mga nabanggit natin kanina, na napakahalaga ng pag-aaral, napakahalaga ng isang tao ay manatili na manaliksik ng kaalaman, sapagkat hindi natin napapansin minsan na may nagagawa na tayo na taliwas na sa turo ng Islam, na inaakala natin na tama, nang dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, nang dahil sa hindi pag-aaral, o nang dahil sa ang ignorance ay siyang nananaig sa atin. So mga kapatid, sa Islam, hinihimok ko ang aking sarili at tayong lahat na panatilihin natin ang pag-aaral natin. So, isa sa mga bagay
masasabi natin na makakatulong sa atin ay tulad ng pag-aaral na ganito. Kahit ilang sandali lamang, ngunit alhamdulillah, unti-unti nating natutunan ng ating din, ang ating agama, kung anong dapat nating gawin, kung anong dapat nating iwasan. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept ang mga mabubuting nagawa natin, ang mga nabanggit natin na mga kabutihan ay tanggapin nawa ng Allah at pumasok nawa sa kaibuturan ng ating mga puso at i-guide tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ma-practice natin, na maisabuhay natin, na laging ituro sa atin ng Allah ang landas tungo sa bagay na ikalulugod niya mula sa atin, tungo sa paraiso, at iwas tayo sa anumang bagay na makakasama sa atin o dahilan na ikapapahamak natin. Tunay na siya lamang ang ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay at wala nang iba pa. At Islam magtatapos sa ating paksa ay meron pang ilan sa mga sister na nais nating banggitin na present sa ngayon. Alhamdulillah, nakahabol pa rin ang kapatid natin na si Siti Rosnipa Kamsar. Kanina po, nabanggit natin. Yasmin Castro, mashallah, jazakillah khairan sister. At salam na po kay brother Jan, no? Mashallah, jazakumullah khair. At kay Norkia Matias, barakillah fik sister, mashallah, isa rin sa mga masisipag na mga sister sa ating mga lesson. At si Fatima Baluyot, mashallah, jazakallah khairan sister sa iyong presence sa ating lesson. And mashallah, napakasigasig po ng mga estudyante natin at may Allah subhanahu wa ta'ala pagpatuloy po kayong pangalagaan ng Allah. Lahat po tayo na maayos tayo. COVID dumating sa atin, no? At hindi naman masama na gumamit tayo ng face mask sapagkat yan ay pinahintulot naman, no? Yan ay pag-protect sa ating sarili, no, sa anumang kapahamakan, but hindi yung buong tiwala natin ay nandun sa face mask, no? Na ay ito yung maglalayo sa akin sa sakit. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglalayo sa atin sa sakit. Ay mga mubah na gawain, ina-allowed na gawain na proteksyonan natin ang sarili natin. So, ang paggamit halimbawa ng mga medicine. So, alhamdulillah, magpagamot tayo, uminom tayo ng gamot. Yan po. Ang gamot na ito ay siyang natin. Na kapag ang gamot na ito, mas nananaig ang tiwala natin, no? Dahil sa gamot. Nang dahil sa gamot na ito, kaya ako nagamot. Nang dahil sa doktor na yon, kaya nawala ang aking sakit. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng bagay na ay instrumento lamang ng Allah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkukos kung magagamot tayo ng isang gamot. Siya ang mayroon mga tao, umiinom nga ng gamot pero hindi naman sila nagamot, nangamatay pa nga. So kung yung gamot talaga ay siyang nakakagamot, bakit hindi sa lahat na inaplayan ay effective? So, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang nagkukos ng bagay na ito ay makapagbibigay ng pakinabang o di kaya makapagdudulot ng kasamaan. So, nasa Allah po ang lahat ng bagay, hindi doon sa mga instrumento. At sa mga instrumento naman, baka sasabihin, bakit naman ina-allowed ang gamot? Bakit hindi allowed ang mga agimat? So, may mga bagay na in-allowed sa atin at bagay na pinagbawal sa atin. So, ang mga agimat, yun ay pinagbawal sa atin. Sapagkat wala naman talagang relationship para gamutin tayo ng bagay na yaon. Samantalang ang mga gamot, ito po'y pinag-aralan. Ito po'y kinuha, for example, sa mga halaman, sa mga tanim, at ito po ay inimbento na magiging isang tablet o magiging isang kapsul o di kaya ano paman na para magiging gamot sa atin. So normal po mga bagay na ito. Inipon lamang po ang mga bagay na ito pero mayroon siyang kapasidad na gumamot sapagkat ito ay ginawa ng Allah na gamot. So may mga
na ginawa ng Allah. So, yan ay binago ng mga maalam para buuin sa atin magiging isang tablet o di kaya isang capsule na siya nating pinakikinabangan. Samantalang, ang paggamit ng agimat, pagtali ng tela na yellow o pula, para anong connection nun para alisin ang sakit natin? O di kaya protection tayo. Napakalayo, no? Napakalayo sa katotohanan. At ganun din, ang doktor, meron siyang mubah na gawain na ginagamot niya tayo, inaayos tayo. Samantala, ang mga taong mangkukulam ay meron silang mga ginagawa na taliwas sa tama, taliwas sa katuroan. At ito ay may including pa nandun ang mga shirk o mga gawain na napakalayo naman doon sa katotohanan o doon sa katanggap-tanggap sa matinong pag-iisip. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, we hope na we learn something new sa subject natin na ito at ini-encourage ko na patuloy po nating panuorin, basahin natin o magbasa tayo ng patungkol sa tauhid o di kaya keep on asking sa mga maalam kung ano pa yung mga bagay na makakabuti sa atin o makakasama sa atin, sapagkat ang kaalaman ay ibinigay ng Allah sa napakarami na mga ulama o mga scholars na pwede nating mapagtanungan. So keep in touch sa mga scholars natin, sa mga maalam natin, para nang sa ganun patuloy tayong magabayan sa tamang landas. Maraming salamat po mga sisters sa inyong presence at may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all inshallah at tanggapin ang mga efforts natin na maliit man o malaki at nawa ay pagsama-samahin tayo ng Allah sa kabutihan dito sa mundong ito sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.